Ngayong gabi, sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Ay, hinihingi ko po ng payo itong problema ko po sa anak ko at mga apo. Sinasagot na po kami, tapos minsan nga po pag nag-aaway sila, may time na pati kami nasasaktan na rin. Muntik na mabagok yung ulo ng mister ko doon sa pader. Mahal na mahal ko yung mga apo ko. Kaya lang, lumaki silang ganyan. Ang hirap nang intindihin. Pagka yung medyo mataas na yung boses nung isa, dibdib ko po, ninenervous na ako eh. Wala na silang respeto. Nag-down po kami dun sa commercial space. Hindi naman namin nakalain na wala siyang building permit kasi may mga existing business na siya doon. Paano nila napatayo yung building if we don't have permit? And then paano sila nakakapagpaupa? Napakasakit sa din sa amin na anytime pwede kami pasara, it's because wala kaming business permit. Napakasarap makasama ang iyong pamilya. Your loved ones, the closest ones to you. Especially kung sa isang bakuran lang kayo, isang bubong. Pero paano kung yung mas nakakabatang henerasyon ay walang respeto sa kanilang lolo at lolo? Paano kung yung magulang ay wala rin magawa na ang kanilang mga anak ay walang respeto? Bagkus, ang feeling pa ng lolo't lola, sila'y hindi lang naharas, ba't nate-threaten ng kanilang mga apo? May karapatan ba ang lolo't lola na may-ari ng bahay na sabihin, umalis na lang muna kayo dito sa bakuran namin? Pero paano kung gumastos din sila para pagandahin ang bahay? Yan ang isang masalimuot na kaso, nakakalungkot pero nangyayari na ating hihimayin ngayon. Sa buhay ko, naging ano na rin ako eh, nang-upa na rin ako. Nag-upa ng bahay, nag-upa rin ng lugar para sa isang negosyo. And importante talaga yung ma-apply mo yung business permit mo kasi hindi ka naman makakapag-negosyo kung wala kang business permit. So pag nalaman mo na yung landlord mo, hindi makapagbigay sa'yo ng mga dokumentong kailangan mo para sa business permit mo, naaabala lahat, naaabala yung plano mo para magnegosyo, abonado ka dun sa puhunan mo dahil kala mo ganitong araw, mag-uumpisa ka na. So medyo, dehado ang umuupa kung hindi siya makakuha ng tamang mga permit. So mamaya pag-usapan natin yung obligasyon at karapatan ng landlord at saka ng lessee, lalo na pagka ang lugar na inuupahan ay para sa negosyo. Gusto natin pasalamatan, gusto natin maging grateful sa Panginoon sa buhay ng lahat ng tao. In this case po, after 21 years of saying goodbye sa akin yumaong ama, Senator Rene Compañero Cayetano, gusto natin mag-thank you sa Panginoon sa buhay niya at gusto natin mag-thank you sa isang naging abogado, pero college pa lang at law school, mahilig na mag-volunteer. At pagkatapos pumasa ng bar, talagang hinanap-hanap niya paano makatulong sa iba hanggang gumising na lang isang araw na napakalaki na ng kanyang law practice na libre o pro bono cases. At tingnan natin bakit ito ang nakakapagbigay kasiyahan kay Attorney Bon. Sa yes or no, pakay lang naman natin dito ay maintindihan ng mga kababayan natin yung mga simpleng batas. So pakinggan nyo, tungkol ito sa karapatan at mga obligasyon ng mga manggagawa. Siyempre, hindi po mawawala ang Alan Pia Pic at ang ating pagbabahagi ng mga regalo sa ating mga studio audience ngayong gabi. Maraming salamat. Kami samahan niyo po. At sigurado po ako, ibusog po tayo. Kaya ito isang imbitasyon na sana'y samahan niyo kami ngayong napakagandang hating gabing ito. Narito sina Kuya Alan. Ako po ang inyong Kuya Alan, kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Ate Pia. Ako naman po ang inyong Ate Pia, kampyon ng mga kababaihan at kabataan, handang ipagtanggol ang inyong karapatan. At Tito Boy.
Maupay nga gabi yung tanan. Ako po si Boy Abunda. Sa CIA with BA, hatid namin ay aksyon. Nung unang pagdulog ko sa Cayetano in Action, hindi ko naman po ini-expect na ganong kabilis. After po nung nag-guest po ako ng CIA, in fairness, kinabukasan, hindi pa rin ako makapaniwala na tapos na yung problema ko. Siguro si Lord nang nagturo. Sige, pumunta kayo dyan. Mag-text kayo dyan. Simula po nung pagka-text ko pa lang na, Sir Larry, okay na yung anak kong susunduin na biglang i-reply sa akin, papunta na kayo. At dahil kasama ko sila, naasikaso nila at wala pang isang linggo, nahulugan agad yung mga wala pong fulog sa SSS. Natapos na rin yung ilang taon na inaantay ko na makuha yung 4137. Handog namin pangmatagalang solusyon. Aside from din po doon, yung binigay sa akin na business na naunang kabuhayan na inumpisahan ko, talagang kinarir ko kinabukasan. Sunod-sunod pa po yung pagbibigay niyo po sa akin ng tulong sa financial, then sa gamot. Yung sa therapy ng anak ko, talagang sobrang pinagdadarasal ko yun. May puso ang usapan, kasabay ng legal na talakayan. Nung unang pagkaharap po namin nila Kuya Alan at Ate Pia, medyo kinakabahan po ako. Pero iniisip ko rin po na yun ang pagkakataon kong makaharap sila. Kaya kailangan sabihin ko na yung mga gusto kong sabihin para lahat ng mga katanungan ko, mabigyan nila ng sagot. Saka kailangan i-check mo daw lahat yung dokumento para hindi daw ma-scam. Yun ang naalala ko na magandang binigay na aral nila sa akin. Talagang sobrang ramdam ko yung kung paano kayo tumulong, kung paano yung pagmamahal nyo, pagmamalasakit nyo sa mga tao. Dahil ang tulong na aming bigay ay tungo sa ikagagaan ng inyong buhay. Talagang natulungan ako, hindi lang sa financial, sa physical, tsaka yung aking pag-iisip. Nawala po yung question na, malaking question sa akin na iniisip ko baka cancer, yung mga ganun. Malaki din po ang naitulong talaga ng CIA sa akin. Tahimik na po ngayon yung buhay ko. Sabi ko nga, kahit tumanda siguro ako, kahit tumanda yung mga anak ko, nakakabit na yung pangalan ng CIA. Hindi na mawawala yun. Nais kong mag-thank you sa kanilang magkapatid at kay Tito Boy. Maraming salamat po talaga kay Kuya Alan, kay Ate Pia po, kay Tito Boy. Hindi ko talaga ako nagkamali. Napakabuti po nila. Kay Kuya Alan sa kay Ate Pia, sobrang nagpapasalamat ako. Dahil sa mabubuti niyong puso. Sabi ko dun sa mga anak ko, makapagtapos ka dyan, kasama yung CIA dyan sa journey mo na yan. Iyan ang serbisyong Cayetano in Action with Boy Abunda. Sana sobrang i-guide po kayo ni Lord. Sobrang i-guide po yung programa nyo na mas marami po kayong matulungan.